Hello po mga kababayan, si Dante Marabilia. So dito ulit tayo sa ating masayang channel, Laugh Trip nga ni. Pero disclaimer po tayo, walang pikunan kasi katuwaan lang naman po ito. Bakit niya Mr. Marabilia? Baka may mapikon. Lalo na po sa post ni Fernando Dalmasio Lagdamen. Wala akong kinalaman dito Bakit niya Mr. Maravillas? Ano yung post ni Fernando Lagdamen? May pinapakilala mga kababayan ngayon na bagong tennis player. Yan parang may kamukha ang tutulis po ng kuko ng paa sa kamay buntot. Ang langiyagan ni Mr. Maravillas, talagang may mapipikon yan. Wala po akong kinalaman sa post na yan. Nakita ko lang po, sinishare sa inyo. Kaya nga po, nagdi-disclaimer tayo. Di ba? Katuwaan lang po. May nakita lang akong bagong sumisikat na tennis player. May may hawak na limpak-limpak na pundo ng bayan. Dollar. Alay, talaga ito mga. Yan Sako-sakong pera, dollar. Yan niya siguro Mr. Maravillas yung nasilip ng ng AMLAC. Baka po. Yung hindi na deklara pero nasilip po ng AMLAC. Ayos. Ito post ng Polpolitika. Sabi ni Sara, binabanatan si Claire Castro, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Ito yung professional. PUTA, ninyong lahat. Hindi lang siya professional mga kababayan, doctorate pa siya. Masteral in doctorate sa pagmumura. Di ba? Professional and doctorate masteral sa pagmumura. Talaga. Nagsalita yung professional sa pagmumura. Tinuturuan si Jose Castro. Sabi ng mga netizens, si Ayi Mercado David, magsama kayo ni Robin, self versus self. Sabi ni Serene Jacinto, ha 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 ha, tas di niya ma-apply sa sarili. Sabi ni Monica Marife Laure, siya lang daw ang pwedeng magwarla-warla. Sabi ni Alexa Belo, nagsimba pa yan. Galing siya sa pagsisimba ng ma-interview ng mainstream media. Pagkalabas po ng simbahan, diretso siya sa pagsisinungaling. Banat agad ng pagsisinungaling. Diba? Mga kababayan, yan si Sara. Ito, post ni Abner Corpus. Sabi diyan, kumbaga sa bill ng kuryente, si Robin, yung systems loss, binabayaran mo pero di mo napapakinabangan. May may punto. Saktong pagsasalarawan. Sakto mga kababayan na pagsasalarawan ni Robin Padilla na parang bill sa kuryente. Yung systems loss na binabayaran daw, hindi napapakinabangan.
May nagkikinabang lang nga. May nagkikinabang naman po sa kanya. Kaya lang hindi po yung ating mamamayan kundi yung pamilya Duterte. Di ba, mga kababayan? O ito, post uli ng politika. Sabi ni Sara, dapat pangalanan kung sino yung mga official na tinutukoy niya ni Defense Secretary Gibo Teodoro na nagdi-defend sa China over the West Philippine Sea issue. Sabi niya yung August 6, 2026 after ng kanyang pagsimba. Hindi na po kailangang pangalanan kasi kitang-kita naman po dito sa kanyang mensahe. Sabi niya, Fei Xiang, Gao Xing, Xi Xiang, Chong Ho, Guai Jusi, Xi Jinping. Ano niya, Mr. Maravillas, ibig sabihin yon? Hindi ko po maintindihan. Si Sara lang nakaintindi noon kasi siya yung nagsalita noong Chinese New Year. Chinese eh. O, di ba? Sila lang nagkaintindi niyan. Chinese. Langiyagan niya, Mr. Maravillas. Siya yung nagsalita ng Chinese po. Imbes na mensahe sa Filipino or English po. Para matuwa po si Xi Jinping at saka yung mga Chinese na nananakop dito sa ating bansa. Ay, nako. O ito, post uli ng politika. Ito nang sabihin ni Sara kay Jose Castro, parang yung dapat karap niya yung salamin. Dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. Mas bagayan niya talaga, Mr. Maravillas, kung sinabi niya yon habang nakarap sa salamin. Mas bagay po kung sinabi niya yon sa sarili niya. Dapat kausapin niya po yung sarili niya. Di ba? Ito post ni Tara Taraki. Panira kayo ng diskarte nila, sabi niya. Ito si Pia. Sabi ni Pia sa mga Malita Boys, bakit yun naman binawi sa laysay ninyo? Hindi mo na kaming tangan nito ni Alan, Rodante Robin, Amy at Loren. Malamang yun ang iniisip ngayon ng magkapatid na Cayetano. Pati si Loren na tinawag na bayani yung mga Malita Boys. Biglang bawi, biglang recant mga kababayan ang kanyang statement at sinabi na nakonsensya na sila sa kanilang kasinungalingan. Ayan kasi mga kababayan, hindi na-sustain yung daloy ng tubo. Nagbaliktaran mga kababayan. Ito, post ni Baganing Ichiboy. Bon voyage, regard sa mga pugante, sabi niya. Nagal sa balutan yung mag-ina. Bilisan mo, kailangan na kita ipatago kay Tita Mohari na mumuro na kasi mga kababayan sa kasong plunder. Di ba? Remati na booking mga kababayan yung modus ni Solar Boy. Damay pati yung nanay. Alay, talaga. O ito post ng Angat Buhay Today. Sabi diyan sa post, Attorney Lorna Capunan says that they have a set of acknowledgement receipts with names of fruits enough to make fruit salad. Pwede nang gumawa ng fruit salad sa dami ng mga pangalan.
na nakasulat sa acknowledgement receipts ni Sara para lang ma-justify yung paggastos ng milyon-milyon na confidential fund. Di ba? Mga kababayan. Ito naman post ni Atty. Jesus Falsis. Sabi diyan, Ikis Mariel Rodriguez Padilla, sinabing kahit nasa bilibid si Robin noon, nakapasa siya ng batas. Fact check. False. Robin Padilla did not pass a law while in prison. Hindi pa siya senador noon. Resibo below. Galing ni Mariel, mga kababayan. Imagine, hindi pa senador, nakakulong si Robin, nakapasa na daw ng batas. Alang yan talaga. Kaya sabi ng mga nag-react na netizen, yung gluta ni Mariel Rodriguez Padilla umabot na sa utak. Sabi ni Fernando Florese, mukhang may nasobrahan ng gluta tayon. Sabi ni Minerva Salazar Castillo, perfect intellectual tandem. Ito, sabi ni Ito Chua, sayo lahat yarn. Sabi sa kanyang post, si Robin Padilla ang nagpatunay na hindi hadlang ang pagiging tanga para maging bobo. Hindi daw hadlang yung pagiging tanga, hindi hadlang sa pagiging tanga yung pagiging bobo. Ano yan talaga po. O hindi hadlang ang pagiging taga para maging bobo. Double po? Double wami? O itong post mga kababayan ni Grisonyo, walang halong politika. Try nyo Indian feng shui solid, sabi niya. Sabi diyan, nagpa-feng shui kami sa bahay, Indian gumawa. Pumasok naman yung swerte, kaya lang hulugan. Hulugan din yung swerte. Hindi isahan po yung bagsak, hulugan pa. Patingi-tingi yung swerte po. Bombay kasi yung nag-feng shui. Mahirap din pala magpa-feng shui yung mga kababayan sa Bombay. Hulugan. Baka may tubo pang 5-6. Di ba? Ito si Atty. Carlo Ibanez, may post din. Sabi niya, guys, I don't think nahuli na si Bato. O yan si Bato, mga kababayan. Bato talaga yung nahuli ng pulis. Hindi man si Bato, kundi totoong Bato na nakabarong. Kaya sabi ni Angel Resurrection, kung may maletagang kinakarga sa eroplano, nawaan niya may batugang bato kinakarga sa eroplano. Bato pa lang yung bato pa lang yung nahuli, hindi yung batong kalbo. Madulas mga kababayan si Bato. Talagang may pagkapalo si Bato kasi may kontak sa PNP at saka DILG. Mauli na sana, mga kababayan, nung nandun sa Senado. Hindi pa hinuli ni John Vic. Sabi ni John Vic, nandito niya ako, hindi para aristuhin si Bato de la Rosa. Pumunta ka pa doon. Nang makatakas na, mga kababayan, yun, hinahanting na ngayon. Nakatakas na kasi. Pinatakas ni Robin Padilla. Ay, nako talaga po mga kababayan. May diferensya talaga po. Ngayon, walang tigil sila sa pag-hunting kay Bato de la Rosa kasi nung nasa Senado, hindi man hinuli.
Ay, naku kayo. Di ba? Ayan lang po, mga kababayan, yung ating mga naipong kwentong katatawanan. Kung kayo po ay napasaya ng ating kwentuhan ngayon sa Laugh Trip Ngani, click subscribe ninyo yung ating YouTube channel. And share din po ninyo sa inyong mga kaibigan na malungkot para naman po sila ay sumaya. Ayos. Bye-bye po. God bless.